Sa ating boses na aklat, sasamahan tayo ng isang spoken word artist. Siyempre, radio host din siya. Educator at author. Nag-aral po siya ng performance poetry sa British Council. Meron siyang 7 albums, 1 coffee table book, 2 graphic novels, 2... Wow! Ang dami mo namang Teka lang ha, ayoko na, excited na ako. Dito muna tayo, live na live po sa studio. Pakikilala ko na sa inyo, excited na nga ako eh. Kasi katsikahan ko siya kanina. Si Miss Cookie Tuazon, welcome sa Read Pinoy. Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Uy, thank you sinamahan mo ako. At saka gusto ko yung topic ngayon, Lowell. Pinilit ko talagang maupo today para mag-accord dahil dyan. Pero alam mo, unang-una, bakit spoken word poetry yung nakahiligan mo at ginagawa mo ngayong karir mo? Actually, na-discover ko lang talaga siya along the way. Kasi nung una, ang ko lang talaga, introvert ako. Tapos, ang best friend ko talaga, pen and paper. So, when I was starting out, nagsusulat lang talaga ako. Ganun lahat mga feels ko na lang. Siyempre, batang-bata. Di ba? Yung marami tayong mga damdamin. So, yun yung yun yung nagpaumpisa sa journey ko. And then, through the years, siguro na-discover ko na pwede mo pala siyang i-perform. Mm-hmm. Yung mga tula. Okay. So, yun. And I guess I realized na parang something changes within you the minute you start standing up in front of the stage and then using a mic. So, parang nakaka-empower siya eh. So, ibang klase ng mundo yung nag-open up for you. Okay, wait lang. Sabi mo introvert ka. Yes. And most of yung nagsusulat talaga ay medyo introvert. Yes. And then, babasahin mo in front of many people, hindi ka na introvert nun? Ayan, ito, sige. Magkikwento ako ng a bit of secret. Okay. Kasi when I was starting out, sabi ko, sige, I wanted to do this. Kasi parang trial lang, ganyan, mag-perform. Tapos, syempre kabado ako. Nanginginig ako actually every time I read yung mga open mic, mga ganyan sa mga small venues. And then, so nanginginig yung paper. Mas nako-conscious ako lalo. So it challenged me to decide to memorize. Okay. So mini-memorize mo na. Mas malala yun eh. Kasi diba pag kinakabahan ka lalo kang hindi ka makapagsalita. Hindi ko alam. Somehow napu-pull off naman. Actually, I'm nervous now, but okay. Hindi halata. Ayan, pag medyo nagmamile a minute na ako. Pero, ayun, siya eh, yung pag ito na yung ilaw, yung mafe-feel mo there's drama. Mm-hmm. Yung alam mo yung gano'n, yung parang nasa stage ka and then it's just you and the mic. It is a very personal experience for me. Kaya, parang wala naman talagang tao. Parang ako lang to inside my room. Diba? Wala ako dito. Yung naririnig ko yung sarili ko na nagsasalita. And it's awesome. Yung kind of experience na parang kang humihinga lang. Okay. Like it's already in you. I don't know how else to explain it, pero parang it's in me all along. So I guess it came naturally. Oo. Pero una-una, paano yung nagiging proseso mo? Ito bang, paano ka nagsisimulang gumawa ng tula? And then, paano mo siya ibinibigkas sa ibang tao, sa maraming tao? Okay. So, siguro, yun, yung nagsastart ako, experience muna. So, kagaya na, I guess, every person naman may iba-ibang klase na experience, di ba? Yung whether sa love yan, or mga personal, experience mo sa buhay, mga troubles mo, ganyan. Sinusulat ko talaga, ganon. And then, nakakahanap ako ng strength doon. So, yun, it empowers me enough. Tapos sabi ko, sige, lalagyan ko ng boses. And then through enough, maraming na-empower dahil doon sa dinesisyonan ko to open my mouth. Okay. Na, yun there's power in it. The minute you start talking and people listen, people can identify with your story. Yun something also changes in them. Oo. So paano naman, halimbawa, syempre babae tayo. Marami din namang poet na mga lalaki, di ba? Pero sa tayo, as babae, ano yung tingin mo dito na paano tayo nagkakaroon ng empowerment with that kind of career na ginagawa mo ngayon? Siguro not to be naman with the gender, no? Yeah. Not to be gender specific. Lahat naman tayo, I guess siguro sige, kung pupunta tayo doon sa na for women,
minsan kasi may mga nahihirapan pa na mag-express ng sarili nila. Yeah. And yun nga, nag-workshop din kami once in a while kasi sa yung mga NGO, ganon, we teach spoken word poetry workshops. Yeah. So, nakakatulong sa kanila yung makapag-express. Unang-una, syempre, the written word. So, kwento sila ng story nila doon. And then, tinutulungan ina-assist namin para magkaroon ng form and then i-voice out nila kung ano yung mga feelings sila using that medium. Okay. So, may mga challenges, di ba? Bago ka maging spoken word artist, ano yung mga yun na pinagdaanan mo bukod sa, you're an introvert, nanginginig ka. So, ano pa bukod doon? Gaano kahirap ba na una-una syempre mag-create and then yung perform. So, ano pa bang mga challenges doon? Challenges siguro, the minute you start listening to what other people say, yun, it's one of the challenges. But basta siguro, pag mahal mo yung ginagawa mo, you just have to keep doing it. Yun yung natutunan ko rin na na even if maraming mga sinasabi, mga detractors, they have their own opinions about you. Wala, tuloy ka lang siguro. May kasi magkakaroon at magkakaroon. Actually, kahit anong career siguro may ganun, di ba? May nagdi-discourage naman sa'yo? May ganyan pa? Meron. Grabe naman. Oo, kasi tagal ko na rin. Parang 2005, nag-start ako sa journey ko. Yun yung naglabas ako ng album. And then, tuloy-tuloy lang kasi hindi ako mapakali. Ngayon talaga ako, minute ako na tao. Parang, if I have an idea, I see to it na, sige, gagawin ko. Di ba, hindi ko kinakount yung cost. Basta yung, try kong gawin to. Ayun, gagawin ko lang siya. Ganon. Whether or not my audience. Basta iniisip ko, at the end of the day, does it make me happy? Yeah. So, pag masaya ako doon sa ginagawa ko, I do it. And then, true enough, may mga natutuwa din. So, I guess, ito pa rin ako ngayon. So, yun yung fulfillment yes. na itong ginagawa mong career ngayon. So, at saka ako nakakatulong, di ba? Nakakatulong. Na magkaroon ng boses din yung ibang tao na nahihirapan to express themselves. At isa pa dyan, stress reliever. Yes. Oo. Very true. Oo. Ilan ng mga heartbreak yung hindi naman talaga siya I guess, na-solve na rin. Kasi, yun dahil nilabas mo na siya, nalagyan mo na ng soul, ba? Na ilagay mo sa paper, na i-perform mo. Tinutulungan ka para maging isang buong tao. Yung ganun. It's what makes up your whole being. Okay. So, ito career. Ibig sabihin, merong kinikita dito, may sahod dito. So, ano mapapayo mo dun sa mga, gusto rin siguro pwede ako pwede kong gawin to, pwede kong career to. Ano may papayo mo sa kanila? Unang-una, syempre, ask yourself, kung ito ba talagang gustong gawin. Kasi mahirap naman if, gusto ko sumali dyan kasi uso. Diba? Now, if you're sure na this is what you want to do, with your life, you want to write and decide to perform your poetry on stage, keep at it. Yun lang. You have to show your dedication. It's a daily thing. It has to come from within. Kasi mahirap yung pag pinipilit ka lang or peer pressure, ganon. So, yun lang. Basta tuloy-tuloy ka lang. And I guess, yun nga, si God, ma-realize mo naman na if it's for you, yung ma-reveal din naman kung ito yung path na dapat mong puntahan. Kasi syempre, eventually, lalagyan ng mga tao yung value yung work mo. Oo, nice. Pero okay naman. I mean, sapat-sapat naman. Kung gusto talaga. Lalo na kung actually, hindi sa kung anong kinikita mo, di ba? Kung ano yung ikasisiya mo, yung makakapagpasaya sa'yo, ginagawa mo yung bagay na nakakapagpasaya sa'yo at the same time, nagiging source of income mo siya. Yes. Yun yung fulfilling dun eh. Oo, natutuwa nga rin ako kasi parang, hindi ko akalain na abot pala ako sa ganung point na I can do something I love and at the same time make money from it. And then my brother also is a full-time artist, so he also has his own thing. He's a visual artist eh. So parang yun, ito yung kinabuhay namin actually, yung art. Diba? Ang saya naman nun. Pero ikaw, bago kita hingan ng sample, imbitahan mo muna yung mga nakatutok sa atin ngayon sa mga iba pang mga events mo. Meron ka bang mga ganap pa? Ayun. Sige, actually, may mga ganap. Pero, pupromote ko muna. Ito yung pinaka-latest release ko kasi. So,
out na ngayon, An Introvert Survival Guide. Uy. Oo. Uy, para sa mga introvert daw. Oo, maraming makakatulong. Maraming matutulungan to ng introvert. May mga nagfi-feedback na sa akin. Mini-message ako, tapos, nakatulong sa amin yung book. So, nagkaroon ako ng book signing recently sa Philippine Book Festival. Yes, sold out. Sold out daw. Di mo ko tiniran. Ano ba yan, Noel? Tapos, ito, Where Parrots Are Seers. Ito naman under Tridax. It's a zine. Introspective. Okay. Nice. Tapos, ito, under Tridax din, it's also a zine. Nilabas ko naman to last year sa PBF din. Brother Louie Lives Next Door, another 100-word stories around the neighborhood. Ang nilipis ng book, pero parang ang daming laman. Malaman. Malaman Yes. yung niya. Ito lang yung mga dinala ko ngayon kasi sobrang dami na nung iba. Pero ito yung mga pinaka-recent. So, yan yung mga ginawa mo at sinulat mo at yan din yung mga binabasa mo. Yes. Okay. Ay, tsaka yung nga pala, promote ko na rin yung podcast namin Because Pilipinas on Spotify, Apple Podcasts, tsaka Google Podcast. Tapos, meron in the works din yung isa naming gig sa Philippine Game Dev Expo. So, hopefully, sa June 25 to 27, I hope tama yung sinabi ko na date. Ay, ate, daw yun? Baka tama ba sinabi niya? O, tama. Tama. Ay, July pala. July 25 to 27. Ayun. Sa SMX. Eto na. Sample. O, game. Huwag tayong maingay, ha? Okay. Itong ipa-perform ko, actually, part siya ng album na In Transit, Manila Meets Toronto. Nagkaroon kami ng collaboration work ng mga artists na Filipino artists who are based in Toronto. So, ang theme naman namin is home. Kasi sila, they've never been here. So, tapos parang ang interesting nung dynamic kasi yung mga Filipinos, medyo foreign yung latag ng music. Kasi sila naman may mga kulintang, may mga ang galing ng flavor actually ng whole album. Anyway, this is part of it. Okay. Pero dun sa album, syempre may music siya. Walang music? Wala bang tumatambol-tambol mo na dyan? Okay, game. Tahimik lang daw. I'm in transit, traveling the earth, heaven and hell of your mind's eye. Carrying in my womb your long English lines that walk and run and drive and breathe with me. Words in your garden, your forbidden tree. See, I am fascinated, picking and biting your unsaid poetry that manifests itself in social interaction. I can't get no satisfaction, wanting more of you every single day. In my hand is a ticket enough for a trip to go all the way to blissful eternity. Forget everything else but my memory that resides in the smoke that surrounds you. The window of your eyes has given me full view. It doesn't matter that my lungs are weak. I can only let my heart lead. Thank you. Yes, thank you. May palakpak. Galing. Para sa mga in love. Yun pala yun. Kaya pag ma-in love kayo, sulatin nyo na rin. Kaya nga, alam mo na, Darwin, Lowell, ha? Alam nyo na. So, magsulat kayo, tapos patutulain ko rin kayo ng ganyan. Dapat spoken din. Thank you so much, Miss Cookie Tuason, sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At sana sa mga susunod pa, ay basahan mo uli kami ng iyong tula. And congratulations at good luck din sa mga events mo pa. Thank you so much sa'yo. Thank you. Ayun.